Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Walang yaka, Pedro? Talagang nagawa mo pa akong pagtaksilan? Ano, nagsawa ka na sa akin? Porke nasa malayo ka? Akala mo magagawa mo ng lahat ng gusto mo? Siguro nga akala mo hindi ko malalaman ang kahayupang ginagawa niyo ng babae mo. Kumalma ka, Josie. Hindi ba natin to pwedeng pag-usapan na lang ng maayos? Nakakahiya maraming nakakarinig sa sigaw mo. Talagang nahiya ka pa. At ikaw naman babae, bakit mo pinatulan ng asawa ko? Gayong alam mo naman na may asawa na siya. Mahal ko ang asawa mo, Josie. Naibigay niya sa akin ang kaligayahang matagal ko nang hinahanap. Punyetang pagmamahal yan! Hayop! Sisirain ko ang mga buhay niyo! Hindi ako nakapalag ng sabunutan ako ni Josie. Tiniis ko ang sakit at pamamahiya na ginawa niya. Ni hindi ako gumanti. O mas tamang sabihing hindi ako nakaganti. Yakap ko ang aking sarili habang mahigpit na hawak ang kumot na nagsisilbing takip sa hubad kong katawan. Nahuli kami ni Josie sa isang kasuklam-suklam na eksena. Nakapatong na sa akin ang hubad ding katawan ng kanyang asawa. Siguro naman sa pagwawala mo nakaganti ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo, Josie. Nasa bahay kita. Pwede kong gumawa ng kwento para lang mabaligtad ang sitwasyon at ikaw ang maipakulong ko. Sa bayang ito, lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Tama ka, ganyan naman talaga kayong mayayaman. Lahat na lang inaangkin nyo, kahit hindi sa inyo. Ano, masaya ka na? Nakunan ako dahil sa'yo? Pati ang panganay kong anak nasira ang buhay dahil sa kagagawan mo. Sakim ka, demonyo! Minwestrahan ko ang mga gwardya na paalisin na ang babae. Hinawakan siya ng mga lalaki sa magkabilang kamay. Sinubukan niyang magpumiglas at si Pedro naman ang humarap sa akin. Baka naman pwedeng pabitawan mo na sa mga gwardya mo ang asawa ko, Pepay. Aalis kami ng matiwasay sa bahay na ito. Hindi mo kami kailangan ipakaladkad. Pedro, hindi ka aalis. Dito ka lang sa tabi ko. Kailangan kita. Buntis. Tama naman si Josie, Pepay. Siya ang asawa ko. Mas may karapatan siya sa akin kaysa sa'yo. Kaya kong baguhin yon. Huwag mo lang akong iiwan. Gustuhin ko man, hindi pwede. May anak kami, Pepay. At ayokong sumama ang tingin sa akin ng panganay ko. Tama na minsang naisakripisyo ko ang buhay ng bunso ko dahil sa'yo. Pedro, wag! Mahal kita, Pepay. Pero siguro, ito na ang huli. Pumatak ang luhang kanina ko pa pinipigilan ang talikuran ako ni Pedro. Ni hindi ko siya magawang habulin nang makita kong maglakad siya palayo sa akin. Palayo sa buhay ko. Ang mga kasambahay naman, tila sinadya akong bigyan ng espasyo para ipagluksa ang nasaktan kong puso. Hinayaan nilang isarado ang pinto, kaya doon na bumuhos ang mga luha ko. Humagulgul ako at inilabas ang lahat ng hinanakit na nararamdaman ko sa mundo. Minsan na nga lang akong sumaya, ganito pa ang kinahantungan. Ako po si Pepay Miss Winnie, 39 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 2011, sa edad na 25. Marupok ako noong araw. Isa ako sa mga kababaihang nangangarap ng happy ending. Ewan ko ba kung bakit sa dinami-rami ng lalaki noon kay Pedro nahulog ang puso ko. Isang sundalo si Pedro. Nagkataong may mission sila sa magubat na parte ng aming bayan nang magkakilala kami. Nasa palengke ako noon. Personal na namimili ng mansanas. Si Pedro, nagkataong napadaan sa kinaroroonan ko nang may humablot sa hawak kong handbag. Hoy! Magnanakaw! Tulong! Ninakaw ang bag ko! Ma'am, ano po nangyari? Saan tumakbo ang magnanakaw? Pumasok po siya sa eskinitang yun. Tulungan niyo naman ako, mamang sundalo. Hindi pwedeng mawala ang bag ko. Huwag kayong mag-alala, ma'am. Kukunin ko ang bag niyo. At kumaripas na ng takbo ang lalaki. Maliit lang naman ang bayan namin kaya tiwala akong makukuha niya kagad ang aking bag. Kumakabog ang dibdib ko. Nasa loob ng bag ko ang aking cellphone, ang wallet ko kung saan naroon ang aking mahahalagang identification cards at credit cards. Maya-maya pa, bumalik na ang lalaki at bitbit na ang aking bag. Hinihingal ang lalaki at pawisan pero imbis na mandiri sa nakikita, tila ba nagustuhan ko pa ang makita siyang basa. Naku, maraming salamat mamang sundalo. Importante kasi ang laman nito eh. Isang karangalan ang makatulong sa inyo, Binibini. Ako nga pala si Pedro. Ikaw,
Anong pangalan mo? Ako si Pepay. At dun na nagsimula ang lahat. Maganda ang samahan namin ni Pedro. Maginoo, mabait at malambing siya. Nagkamabutihan kami ng lalaki. Hindi ko siya magawang baliwalain dahil unang pagkikita pa lang namin, humanga na ako sa kanya. May gusto sana akong ipagtapat sa'yo, Pepay. Ano yun? Mahal kita, pero may asawa ko. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Gusto ko sanang pigilan, kaso nahihirapan ako. Pareho lang naman tayo, Pedro. Mahal din kita at naisip ko malayo naman ang asawa mo sa lugar na ito. Hindi naman siguro masama kung pagbigyan muna natin ang ating mga sarili sa maikling panahon. Hindi ako maghahabol. Pangako, ang importante sa akin ay ang ngayon. Paliligayahin kita, Pepay. Niyakap ko ng mahigpit si Pedro. Alam kong bawal, pero hindi ko magawang pigilan ang sarili ko na ipakita sa kanya ang aking nararamdaman. Alam kong marami ang huhusga sa akin, Miss Winnie, pero pinagbigyan ko ang sarili kong lumigaya. Minahal ko si Pedro. Ginawa namin ang lahat ng bagay na dapat ay ginagawa lang ng mag-asawa. Nagpakasasa kami hanggang sa pareho na kaming malunod sa matindi naming emosyon. Ang pagmamahal sa bawat isa, lumalim at hindi na namin kayang iahon ang aming mga sarili. Akala ko wala nang katapusan ang kasiyahan na aming nararamdaman. Pero nahuli kami ng kanyang asawa. Halos hindi kasi umuuwi si Pedro sa bahay nila. Sa akin na siya lagi nananatili. Hindi naman namin napaghandaan ang pagsugod ni Josie sa bahay ko. Nagkagulo kami. Nagkumprontahan na umabot sa puntong kinailangan mamili ni Pedro. Mangyak-ngyak akong nagmakaawa sa kanya, kaso pinili niya si Josie. Kaya heto ako ngayon, halos tapusin ang buhay ko dahil sa sobrang kalungkutan. Isang kasambahay ang nakapagsabi sa akin na para gumaan ang pakiramdam ko, kailangan kong gumanti at may nakikita siyang tao na pwedeng gumawa nun para sa akin. Si Aling Marta. Kilala si Aling Marta bilang isang mangkukulam sa aming lugar. May kapangyarihan siyang manggawad ng mga sumpa at mga karamdaman. Dahil sa labis na hinagpis, kinausap ko ang matandang mangkukulam. Kailangan ko ang tulong niyo, Aling Marta. Sana po tulungan niyo ako. Desperada na ako. Hindi ka bulag, iha. Alam mo kung anong klase akong nilalang. Hindi ka man lang natatakot na humingi sa akin ng pabor? Sobrang sakit na po kasi ng dibdib ko. Hindi ko na kaya. Kapag hindi po ako nakapaghigante, baka mamatay ako. Mukhang interesante ang nais mong ikwento sa akin, ha? Halika, iha. Tumuloy ka sa bahay ko. Isalaysay mo sa akin ang mga nangyari. Walang takot na pumasok ako sa kamalig ng mangkukulam. Sa itsura pa lang ni Aling Marta, malinaw nang wala siyang gagawing matino. Magulo at kulot ang may kahabaan niyang buhok. Ang kuko ay mahaba at marurumi. Maraming dumi ang mukha niya at nangingitim na ang mga ngipin. Gayunpaman, tinatagan ko ang aking loob. Nagkalat sa loob ng kamalig niya ang iba't ibang potion. Mukhang ginagawa yun ng ginang. Nagkalat din sa isang tabi ang iba't ibang kulay ng kandila. Karamihan sa mga yun kulay itim. Sige, ikwento mo sa akin ang eksaktong detalye. Nagmamahalan kami ni Pedro kahit pa may asawa siya. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Pero nahuli kami ni Josie. Nagwala ang asawa ni Pedro sa loob mismo ng bahay ko. Siguro ayaw ni Pedro ng gulo kaya nagpa siya siyang samahan na lang ang asawa niya. Iniwan niya ako sa ere. Ano naman ang gusto mong gawin natin, iha? Gusto ko pong magdusa sila. Kailangan nilang maparusahan. Gusto ko yan, iha. Marami na akong naiisip na kaparusahan ngayon pa lang. Pero bago ang lahat, sabihin mo sa akin, ano bang ibibigay mong kabayaran? Ang alahas ko, heto totoong ginto yan. Gawin mo lang ang lahat maparusahan ng 2 taong nanakit sa akin. Masusunod, iha. Halika, maupo ka. Dito ka lang sa tabi ko. May kailangan lang akong ibigay sa'yo para maisagawa natin ng maayos ang kulam. Anong klaseng karamdaman po ba ang pwede nating ibigay sa kanila? Pwedeng lagnat lang o sakit ng ulo. Nahahantong sa pagkakaroon ng komplikasyon sa katawan. Sige po, sang-ayon ako dyan.
Heto, kailangan inumin yan ng mag-asawa. Kailangan nilang makalunok ng likidong gawa ng isang mangkukulam para tuluyan ko nang makontrol ang katawan nila. Gagawin ko po. Yun lang po ba? Oo, iha. Kailangan mo lang mapainom ang likido. Teka, isulat mo muna sa papel ang buong pangalan ng mag-asawa. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ni Aling Marta, gumaan panandalian ang pakiramdam ko. Tinanggap ko ang botelyang may lamang likido at saka ako nagpaalam sa kanya na aalis na. Aalis na po ako, Aling Marta. Sige, Pepay. Mag-iingat ka. Wag na wag mong ipagsasabi na nanggaling ka dito sa akin. Tatandaan ko po. Umalis na nga ako at nagpunta sa bayan. May binayaran akong babae na magdadala ng inumin na may halong likidong ibinigay sa akin ni Aling Marta. Siguraduhin mong iinumin niya ang likidong yan, ha? Tumango ang inutusan ko at umalis na. Alam kong hindi magtatagal, makakaranas na rin ako ng kaginhawahan kapag nakita kong naghihirap sa karamdaman ng mag-asawa. Simula kasi nang mahuli kami ni Josie, sa bayan na rin namin nanatili ang babae. Halos hindi niya hinihiwalayan si Pedro. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako sa kamalig ni Aling Marta. Nakita kong naghahanda siya ng mga kagamitan. Ipinatawag niyo po ako, Aling Marta? Oo, Pepay. Halika dito sa tabi ko habang gagawin ko ang orasyon. Sige, Aling Marta. Oo nga po pala, naipainom na ng binayaran kong kasambahayang likido para sa mag-asawa. Mabuti naman kung ganon. Mas magiging madali ang trabaho natin. Isara mo ang pinto. Nagsimula ng gumawa ng mga ritual at mga sumpa ang ginang. Inilabas niya ang isang itim na kandila at umusal ng dasal para sa sinasamba niyang mga diwata ng kadiliman. Hindi ko maiwasang panlamigan nang makaramdam ako ng kakaibang sensasyon sa aking katawan. Nagulat ako nang biglang humangin sa loob ng kamalig. Namatay ang apoy mula sa kandila at nakarinig kami ng mga tawanan. Habang nakikiramdam, patuloy sa pagdarasal si Aling Marta. Ni hindi na ako makapagkomento nang makita mismo ng aking mga mata ang biglang pagsindi ng kandila kahit wala namang apoy. Isang malaking kababalaghan. Huwag kang matakot, iha. Naipatupad ko na ang sumpa. Magkakasakit sina Josie at Pedro makalipas lang ng ilang araw. Ano po ang gagawin ko, Aling Marta? Kailangan mo silang dalawin. Ipakita mo na kunwari, tanggap mo na ang ginawa nila sa'yo. Sa pamamagitan nun, masusubaybayan mo na ang hirap at sakit na dinulot nila sa'yo. Pero Aling Marta, hindi ko po kayang kausapin si Josie. Kung si Pedro po, walang problema. Ang gusto ko lang naman bumalik siya sa akin eh. Kung pwede nga lang po akong humiling sa inyo ng gayuma. Hindi ako isang manggagayuma, Pepay. Isa akong mangkukulam. Ang kaya ko lang gawin magbigay ng karamdaman sa mga tao. Naiintindihan ko po. Kailangan mong tiisin ang makipag-usap sa kanila. Hindi iepekto ang kulam kung mananatili kang mapagmataas sa mga taong labis mong kinasusuklaman. Minsan, kailangan natin magsagawa ng konting drama. Konting drama. Magkukunwari kang hihingi ng tawad sa kanila at makikipagkaibigan. Kukunin mo ang loob nila kahit gaano kahirap. Ganun po ba? Pagdating ng takdang panahon, tatanggapin nila ang paghingi ko ng tawad. Dito na mas lalala ang kanilang kalagayan. Nakaramdam ako ng takot at pangamba. Ngayon ko lang napagtanto ang aking ginawa. Nang makita ko ang malapad na ngisi ni Aling Marta, alam kong lagim ang kapalit nun para kina Pedro at Josie. Gayunpaman, nariyan na yan at hindi ko na mababawi pa. Iisipin ko na lang na may kasalanan sila sa akin at kailangan nilang magbayad. Makalipas ang 3 araw, namasyal ako sa tabing dagat hanggang sa makarating ako sa tinutuluyan ni Pedro. Napansin kong tahimik sa bahay nila, walang tao pero bukas naman ang mga bintana at pinto. Inihanda ko ang aking sarili para pumasok. Tao po! Tao po! Pedro? Anong ginagawa mo rito? Ang kapal naman yata ng mukha mong magpakita dito sa bahay namin. Josie, wala naman akong ibang gustong gawin kundi kausapin ka eh. Kausapin ako para? Alam mo, Pepay, alam ko na kung bakit ka nandito eh. Sagad na kasi ang kalandian mo sa katawan. Kaya kahit ayaw na ng asawa ko sa'yo, pinipilit mo pa rin siya na balikan ka.
Napagtanto ko lang talaga ang aking mga kasalanan. Hindi naman siguro masama kung susubukan kong magpakumbaba, hindi ba? Huminga ng malalim si Josie. Ang sabi sa akin ni Pedro, hindi raw malupit ang kanyang asawa. Mabuting tao si Josie. Kaya sakali man na makipaglapit ako sa kanya para humingi ng tawad, alam kong mapapatawad niya ako. Sana talaga kumagat siya sa aking mga patibong. Kailangan ko ito para magkasakit na siya ng tuluyan. Hindi pa itong tamang panahon para kausapin mo ko. Masyado pang sariwa ang sugat na nilikha mo sa puso ko. Kayo ng asawa ko. Bakit, akala mo ba wala na akong galit sa inyo? Mali ka, Pepay. Hindi mawawala ang galit ko dahil sinaktan niyo ang anak ko. Maliban sa akin, dinamay niyo sa kalibugan niyo ang natitira kong anak. Patawarin niyo ako, Josie. Hindi ko naman sinasadyang saktan kayo ng anak mo eh. Hindi ko naman ginusto. Sadyang nalulung lang ako sa matinding kalungkutan. Kaya pati ang alok ng asawa mo hindi ko natanggihan. Ang sabihin mo, talagang gaga ka. Gaga! Alam mo nang may asawa pero pinatulan mo pa. Hindi mo ako naiintindihan eh, kasi hindi mo nararanasan ang pinagdadaanan ko ngayon. Walang matinong babae ang gugustuhing maging kabet, Pepay. Dapat mong itanim yan sa kukote mo. Ano bang nakita mo sa asawa ko? Alam mong hindi kami mayaman gaya mo. Ikaw, kaya mong pumili ng kahit na sinong sikat na lalaking kapantay mo. Maganda ka at kilala ang pamilya sa bayang ito. Hindi mahirap mahalin ang asawa mo, Josie. Yun ang totoo. Pasensya na kung kinailangan kong agawin mula sa iyo ang asawa mo. Pasensya na kung pati ang anak mo nasama pa sa gulo. Wala dito ang asawa ko. Bumalik siya sa barracks. Hindi pa kami nagkakaayos simula nang iwan ka namin sa bahay mo. At ito lang ang tatandaan mo. Oras na hindi kami nagkabalikan ng asawa ko dahil sa kagagawan mo, magbabayad ka. Ikaw ang mananagot, Pepay. Napaiyak ako dahil sa mga sinabi sa akin ni Josie. Kay bigat na mga katagang binitiwan niya sa akin. Wala akong nagawa ng ipagtabuyan niya ako. Tinalikuran ko siya at naglakad ako palayo. Pero nang hindi na niya ako abot ng tanaw, kalmado kong pinunasan ang aking luha. Tipid ang naging ngiti ko sa labi. Alam kong magkakasakit na si Josie ilang oras mula ngayon. Akala niya siguro bukal sa loob ko ang paghingi ng tawad sa kanya. Natutuwa lang ako kasi siya mismo ang nagsabi kung nasa ng asawa niya. Kung hindi ba naman tanga? Nakarating nga ako sa barracks kinahapunan. Nadatnan ko si Pedro na nag-aayos ng kanyang suot na uniforme. Pedro? Pepay, anong ginagawa mo rito? Gusto sana kitang makausap, Pedro. Si Josie ang nagsabi sa akin na nandito ka sa barracks. Hindi ka na dapat nagpunta dito. Ginugulo mo lang kasi ang isipan ko. Sana, hinayaan mo na akong makalayo sa'yo. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Pedro? Mahal kita. Alam ko din na mahal mo ako. Bakit kailangan mo akong iwanan sa ere? Bakit? Nahihiya ka kasi malalaman ng lahat na may relasyon tayo? Para lang malaman mo, Pedro, hindi ko kinakahiya ang maging kabit mo. Nakahanda akong tanggapin ang lahat ng masasakit na salita mula sa ibang tao. Dahil sa'yo lang ako sasaya. Pero iniwan mo ko. May anak ako, Pepay. Gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Hayaan mo na ako. Sige na, umalis ka na at huwag ka nang babalik kahit kailan. Mas lalong nadurog ang puso ko dahil sa sinabi ni Pedro. Hindi ito ang gusto kong marinig mula sa kanya. Pero ganito ang pinapakita niya sa akin ngayon. At kagaya nga ng ginawa ni Pedro sa akin, kailangan kong gumanti. Sige, hindi kita pipilitin. Pero itong tatandaan mo, Pedro. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pananakit sa akin. Magdurusa ka hanggang sa hilingin mo na lang sa langit na mamatay ka na. Sigaw ko tsaka ko siya iniwan. Umuwi ako sa bahay ng luhaan at nagkulong sa aking kwarto. Niayaw kong makipag-usap kahit kanino, maski sa mga magulang ko. Dahil sa ginawa kong pakikipag-usap sa mag-asawa, naging epektibo ang kulam na pinagkaloob ng mangkukulam na si Aling Marta sa kanila. Nagkasakit sina Pedro at Josie ng malubha. Nakaramdam kagad sila ng kakaibang sintomas, kagaya ng mataas na lagnat, pagsusuka at pagkahilo. Hindi ma-diagnose ang kanilang sakit ng mga espesyalista, ni hindi sila gumagaling sa mga niresetang gamot. Nalaman ko ang mga bagay na yun dahil sa kasambahay ko na madalas gumawi sa kanila. Minsan, muli akong dumalaw sa mag-asawa. Nagulat ako sa bilis ng pagkakahulog ng kalusugan nila. Parehong mapuputla, payat at nangangalumata ang mag-asawa. Josie? Pedro? Anong nangyari sa inyo? Pepay, huwag ngayon. Parehong masama ang katawan namin ni Josie. Kaya hindi ka namin mapapatulan ngayon. Pakiusap. Ayoko ng gulo.
Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako naparito para makipag-away eh. Alam kong may naging nakaraan tayo, Pedro. At alam kong may kasalanan ako sa asawa mo. Pero kayo lang naman ang madalas kong makasama dito eh. Kayo ang nakakausap ko kaya sana hayaan niyo akong dalawin kayo. Dapat hindi ka na nagpunta dito. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita kita. Pasensya na, Josie. Pero nakikita ko na kailangan nyo ngayon ng tulong. Hindi ko kayang ipagkait sa inyo ang bagay na yon. Sana hayaan nyo ako makatulong man lang sa inyo. Sa totoo lang, pwede na akong maging best actress sa galing kong magpanggap. Kailangan ko kasing magtagumpay sa misyon ko na pahirapan ng mag-asawa. Hindi naman kagad malalang sakit ang binigay ko sa kanila. Simpleng lagnat lang na sa katagalan hindi na nila maiwawala pa sa katawan nila. Hanggang sa manghina na sila at hindi nagaganahang kumain. Kahit labag yun sa aking kalooban, inalagaan ko ang dalawang may sakit. Habang ginagawa yun, panay ang dasal ko na sana mamatay na sila. Habang tumatagal, nagiging maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Josie. Halata lang na ayaw niyang maiwan sa isang lugar kasama ko. Isang araw, nangyari nga ang pinakaiiwasan niyang mangyari. Nasa CR si Pedro kaya naiwan kaming dalawa sa kwarto. Pinupunasan ko ang mukha niya ng basang bimpo. Josie, galit ka pa ba sa akin? Ang totoo nababawasan ang galit ko sa iyo, Pepay. Pero yung tiwala ko, hindi ko magagawang ibigay sa iyo yun. Natatakot ako na isang araw, baka bigla mo nalang kunin sa akin ng asawa ko. Hindi mo maiintindihan yun ngayon kasi hindi ka pa nagkakapamilya. Pepay, balang araw maiintindihan mo rin ang sinasabi ko. Sorry. Kung wala akong sakit, hindi ko hahayaang lapitan mo ko. Hindi ako papayag na makipagkaibigan ka sa akin. Ayos lang, naiintindihan naman kita eh. Pero sana pakinggan mo ko kahit ngayon lang. Huwag na muna nating pag-usapan ang mga nangyari noon. Hayaan mo na muna akong pagalingin ka, okay ba yon? May magagawa pa ba ako? Nandito ka na. Hindi naman ako ganun kasama para palayasin ka. Salamat. Nagigilty kasi ko eh. Alam kong nagkakagulo kayo ngayon mag-asawa dahil sa akin. Gusto ko makabawi kahit papano. Ngiti lang ang iginanti ni Josie sa akin pero kung ako ang tatanungin, isa na yung malaking bagay na alam kong hinding-hindi ko makakalimutan. Madaling lumipas ang ilang linggo. Habang tumatagal, nagiging malapit na rin kami sa isa't isa ni Josie. Sa katunayan, nagiging kaswal na sa amin ang mag-usap. Hindi pa rin gumagaling sina Josie at Pedro. Sa katunayan, kung hindi man sabay, salitan silang nagkakasakit. Tapos mawawala na naman. Kalaunan, naging routine ko na ang dumalaw sa mag-asawa. Nakasanayan ko na ang magpaluto ng masarap na ulam mula sa aking mga kasambahay para dalhin sa kanila. Magandang araw, Josie. Pepay, anong ginagawa mo rito? Halika, pasok. May dala akong pagkain para sa inyo. Heto, sana magustuhan nyo. Adobo at sinigang na hipon. Nako, nag-abala ka pa. May naghahatid naman ng pagkain sa amin dito araw-araw. Okay lang, Josie. Maliit na bagay lang naman tong ginagawa ko eh. O paano, ipaghahain na kita? O sige, tikman natin. Ipinaghain ko ng pagkain si Josie. Inilatag ko sa mesa ang mga plato at ang ulam. Nakita kong dumampot ng plato at kutsara si Josie. Umabot siya ng ulam at natigilan ako nang makitang nahihirapan siya. Tila ba bigat na bigat siya sa pagsandok ng sabaw. Tutulungan na kita, Josie. Sige, Pepay. Salamat ha. Pasensya na rin. Medyo hindi ko kasi magawang iangat ang kamay ko eh. Naku, okay lang. Halika, baka gusto mo, subuan na lang din kita. Nakakahiya naman, huwag na, Pepay. Kaya ko namang dahan-dahanin eh. Pinagmasdan ko si Josie na hirap sa pagsubo ng pagkain. Tila ba hinaplos ng awa ang puso ko nang makitang pati sa pagsubo ay halos hindi niya maabot ang kutsara. Tahimik kong pinunasan ng dapat sana ipapatak ko ng luha at magalang na hiningi ang kutsara. Ako na, Josie. Huwag kang mag-alala, wala lang to sa akin ha. Nahihiya kasi ko, Pepay eh. Naaalala ko ang lahat ng mga masasakit na salitang sinabi ko sa'yo. Pakiramdam ko wala akong karapatang humingi ng tulong sa'yo. Malaki ang kasalanan ko sa'yo, Josie. Kaya sana wag mo nang isipin na nahihiya ka. Kung tutuusin, walang kapatawaran ng ginawa ko. Nagkasala ka, Pepay. Pero alam kong nagbabago ka na. Nakikita ko naman eh. Alam kong nagsisisi ka sa mga nagawa mo. Sino ba naman ako para wag ka din patawarin, hindi ba? Kaagad na tumulo ang luha sa aking mga mata.
Kumakabog din ng malakas ang aking dibdib. Ewan ko ba, Miss Winnie, nakukonsensya ako. Hindi ko na matiis ang sakit na nakikita kong nahihirapan si Josie. Napansin niya na umiiyak ako kaya naman napatingin siya sa akin. Pepay, anong problema? Bakit ka umiiyak? Pasensya na, hindi ko lang maatim na pagmasdan ka sa ganyang kalagayan. Marami din akong naging pagkakamali noon, Pepay. Siguro kinakarma na ako ngayon. Malupit ang mga magulang ko. Hindi ako kailanman nakatikim ng pagmamahal nila. Tanging si Pedro lang ang nagpakita sa akin noon. Kaya nang malaman kong may relasyon kayo, gumuho ang mundo ko. Alam mo kasi, Pepay, ako man ay anak din ng kabit. Hindi legal ang pagsasama nila papa at mama. Nagulo ang buhay ko dahil mismo sa kagagawa nila. Hindi rin pala madali ang pinagdaanan mo. Ayokong magaya ang pamilya ko sa nangyari sa mga magulang ko. Bandang huli sila rin ang nagtrayduran. Nawalan sila ng pagmamahal sa isa't isa. Naghiwalay din sila? Ang mama ko na kabit, ipinagpalit din ang papa ko sa isa pa niyang kabit. Nakakatawa hindi ba? Parang pinaglaruan lang kami. Kaya siguro sa aming anak gumaganti ang karma. Hindi mo naman kasalanan ang kasalanan ng mga magulang mo, Josie. Ngumiti muli sa akin si Josie. Kahit pa nga ano pang kasamaan ng mga magulang niya ang ikwento niya sa akin, alam kong labas siya doon. Mabuti siyang tao at nagsisisi ako na nagawa ko siyang ahasin. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti ko nang natutunang kalimutan si Pedro. Alam ko naman na wala na rin akong mapapala kung ipagpipilitan ko pa ang sarili ko sa kanya. Napakarami kong na-realize na dapat sana ay hindi ko ginawa. Sa totoo lang, nahihiya na akong malaman na may kasalanan ako sa ibang tao. Masyado akong nagpakababa at hindi na iniisip ang sasabihin ng iba. Kaya naman nang mapagtanto ko ang aking mga pagkakamali, nagpa siya akong puntahan si Aling Marta. Kumusta, iha? Napadalaw ka? May kailangan po sana ako sa inyo eh. Tungkol saan? Siguro magpapasalamat ka sa akin dahil naging matagumpay ang pagkulam natin sa mga nanakit sa'yo, ano? Nagtagumpay nga po kayo, pero hindi ako kailanman naging masaya. Abay, bakit naman? Hindi ba't yan ang gusto mo, ang makagante? Tama po kayo, Aling Marta. Pero habang tumatagal, napagtatanto ko na ako naman ang may kasalanan, na hindi ko sila dapat ginagantihan dahil ako naman talaga ang gumawa ng mga bagay na dahilan kung bakit nila ako sinaktan. Mukhang hindi ko gusto ang patutunguhan ng pag-uusap na ito, ah. Aling Marta, makinig naman po kayo sa akin. Binayaran ko kayo para saktan ng mag-asawa. Ngayon kaya ko rin kayong bayaran para itigil ang kulam na ibinigay niyo sa kanila. Makinig ka, Pepay. Ang sumpa ay hindi na maaalis. Kahit ilang libo pang ibayad mo sa akin, walang magbabago. Pero pwede mo silang tulungan na gumaling at mapawalang bisa ang sumpa kung gagawin mo ang mga batas ng itim na mahika. Kahit ano gagawin ko, gumaling lang po ang mga kaibigan ko, Aling Marta. Sigurado ka ba? Mahirap ang bawat batas na kailangan mong isakatuparan, iha. Baka sa simula pa lang sumuko ka na. Wala naman pong mawawala kung susubukan ko eh. Ano po bang mga kondisyon na mapapawalang bisa ang kulam? Una, kailangan mong mag-alay ng isang buhay na tao. Kailangan mo na mag-alay sa harap ng altar ko. Ang taong ito ay dapat isang inosente at walang kasalanan. Kung isa siyang birhen, mas mabuti. Ikalawa, kailangan mong magpakasal sa aking rebultong Diyos-Diyosan. Oo, tama ang narinig mo. Kailangan mong makipag-isang dibdib sa aking Panginoon bilang respeto. Ikatlo, iaalay mo sa kanya ang una niyong anak. Nababaliw ka na ba, Aling Marta? Paano kami magkakaanak ng rebulto? At mabubuntis pa talaga ako? Parang imposible naman yata yun. Huwag mong kutsain ang kapangyarihan ng sinasamba kong Panginoon. Hindi mo pa alam kung ano ang mga kaya niyang gawin. Mukhang imposible naman kaming magkaanak ng rebulto. Kaya sige, papayag ako. Kailangan mong ialay ang iyong unang anak dahil siya ang gagamitin ko para sa mga ritual ng kadiliman. Ano, kaya mo ba? Sige, kakayanin ko. Matapos ang pag-uusap naming yun ni Aling Marta, nagpunta ako sa isang lugar kung saan kailangan kong maghanap ng iaalay kong tao. Sa madilim na bahagi ng plaza. Ilang sandali pa akong naghintay hanggang sa may namataan akong isang nursing student na babae. Inihanda ko ang sarili. Nang mapalapit siya sa kinapaparadahan ng aking kotse, inilabas ko kagad ang pamalo. Papaluin ko na sa ulo ang babae nang mapaatras ako. Mali itong ginagawa ko eh.
Bakit kailangan kong pumatay? Bakit kailangang may isakripisyo na buhay? Noon ko lang napagtantong mahirap nga ang pinagagawa sa akin ni Aling Marta. May halong kademonyuhan. Tuloy, umuwi akong walang dalang biktima. Sa kamalig niya ako dumiretso para ipaliwanag na hindi ko kaya. Napansin ko, kalokohan lang yata ang gusto niyong gawin ko, Aling Marta. Ano, tutulungan niyo ba ako o hindi? Tanga ka talaga, Pepay. Pagkakataon mo na yon. Bakit hindi mo pa ginawa? Kasi nga ang gusto ko magbago na. Kita niyo naman po na miserable na ang nagawa ko sa mag-asawa. Dadagdagan ko pa ba? Hindi ba dapat bumabawi ako sa kanila? Ikaw ang babalikan ng kulam, Pepay. Dapat alam mo yan. Hindi kailanman nangyari na pwedeng iatras ang kulam mula sa isinumpa. Nakahanda po akong pagdusahan ng mga kasalanan ko, Aling Marta. Kaya sige, ilipat niyo sa akin ng sumpa. Alisin niyo na ang nasa katawan nila Josie at Pedro. Hindi na nag-aksaya ng oras si Aling Marta. Inilabas niya ang may kalakihang itim na kandila na ang katawagan sa amin ay perdon. Ito ang malaking kandila na ginagamit sa pagsasagawa ng ritual. Sinindihan ito ni Aling Marta at umusal siya ng mga orasyon. Alisin, alisin, sumpang ibinahagi. Alisin, alisin, ilipat sa nahuhumaling. Aling Marta, napakalamig po. Para akong nakaharap sa ref. Shh! Tumahimik ka. Huwag mong kalilimutan na ikaw ang may kagustuhan na mangyari ang bagay na ito. Kaya kailangan mong magtiis. Binigo mo ko, Pepay. Akala ko pa naman matibay ang loob mo. Sadyang nabulag po ako ng matinding galit ko ng mga sandaling yon. Hindi ko man lang naisip na pwedeng magkabati pa pala kami nila Josie at mapapatawad pa niya ako sa mga ginawa ko. Ano ba nang mangyari sa'yo? Wag na wag mo akong sisisihin. Naiintindihan ko, Aling Marta. Masama na ang pakiramdam ko nang umuwi ako sa bahay. Pakiramdam ko, masakit ang buong katawan ko. Pati sa paghakbang ay hirap na ako. Ilang beses pa akong naihisa sa lawal dahil tila pati sa tawag ng kalikasan ay hindi ko na magawang kontrolin ang paglabas nito. Diyos ko, hindi ko akalain na ganito pala kalala ang nararanasan ng mag-asawang pinakulam ko. Dapat lang to sa akin. Malungkot kong bulong at nahiga sa kama. Pabiling-biling lang ako hanggang sa makarinig ako ng tawag mula sa ibaba ng bahay. Isa sa mga kasambahayang lumapit at sinabi sa akin na may bisita raw ako. Hindi ko naman inaasahan na si Josie pala ang magiging panauhin ko. Nang makita ko siya, natuwa ako kahit papaano. Naging malusog na ulit ang katawan ni Josie. Nanumbalik na ulit ang kulay ng kanyang muka. Nagkalaman na ang kanyang katawan. Sa madaling salita, epektibo nga ang mga ginawa kong sakripisyo para gumaling na ng tuluyan sina Josie at maging si Pedro. Pepay, kumusta? Pasensya na kung dinalaw kita rito sa bahay mo Ilang araw ka na kasing hindi napapagawi sa amin Pasensya na Josie Hindi ako nakapasyal sa inyo kasi nagkasakit ako Ayun nga ang sinabi sa akin ng mga kasambahay mo. Kaya nga nagpumilit na lang ako makapasok Baka lang kailangan mo ng tulong. Nakakahiya naman. Okay lang naman ako Okay ka dyan, namumutla ka nga. Pepay, pasensya na kung dumalaw kami sa'yo. Naku, wala yun. Ako nga itong dapat na nahihiya sa inyo kasi naabala ko pa kayo. Off-duty ko ngayon kaya sinamahan ko si Josie na samahan ka. Salamat nga pala sa inyo Hindi ko makakalimutan na pinagsilbihan mo ko at inasikaso nung may sakit ako. Ngayon oras ko naman para gumanti ng kabutihan. Naku, hindi naman na sana talaga kailangan Isang gamot lang ang katapat ng trangkasong ito, mawawala rin kagad. Kahit anong tanggi ko, talagang nagpupumilit si Josie na asikasuhin ako. Sinubuan pa niya ako at binihisan ng damit. Pinainom niya ako ng gamot at hinayaang magpahinga. Medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko nang magising. Bumangon ako at hinanap si Josie. Josie? Oh, bakit mukha kang nangihina? Saka namumutla ka, Pepay. May sakit ka ba? Hindi ko nga alam Huwag mo nang isipin to, baka pagod lang. Magpahinga ka muna. Alam kong inaantok ka dahil nakainom ka ng gamot, hindi ba? Salamat Josie. Wala yon, magkaibigan na tayo, hindi na tayo magkaaway. Ang magkaibigan, nagtutulungan, nagdadamayan. Mas lalo kasi akong nagigilty Feeling ko napakalaki pa ng porsyentong kukumplitohin ko para siguradong mapatawad niyo ko.
Hayan ka na naman eh. Bakit ba kailangan mong isipin ulit ang bagay na yan? Alam mo na naman na nagkapatawaran na tayo, hindi ba? Pero Josie, may kasalanan pa rin ako sa inyo eh. May nagawa kong hindi maganda na siguradong ikagagalit mo. Ano ba yon? Ipinaliwanag ko ang naging paglapit ko sa mangkukulam na si Aling Marta. Ang mga ginawa ko para maisakatuparan ang aming paghihiganti. Nakalaunan, hindi ko na nagugustuhan. Habang tumatagal kasi, nakikilala ko na si Josie. Nagagawa ko ng alamin ang pinaghuhugutan niya sa buhay. Tapos, nawawala ng interes ko sa pagganti. Nakakalimutan ko na si Pedro. Kaya habang tumatagal, nakukonsensya ako. Kaya muli kong binalikan si Aling Marta. Nakiusap ako na kung pwede itigil na niya ang kulam. Ngunit hindi niya magagawa. Hilam sa luha ang aking mga mata nang humarap ako kay Josie. Matatanggap ko kung magagalit ka sa akin ng tuluyan, Josie. Ganito ako kawalang kwentang tao na lumalapit sa alagad ng dilim makapaghiganti lang sa baluktot kong gawain. Patawarin mo ko, Josie. Naiintindihan kita, Pepay, at hindi ako nagagalit sa'yo. Gumaling na ako, hindi ba? Gumaling kami ni Pedro. Mas nag-aalala ako sa'yo, Pepay. Bakit kinailangan mo pang lumapit sa mangkukulam? Pareho tayong galit sa isa't isa noon. Sana nakipagsabunutan ka na lang sa akin. Paano yan? May iba pa ba tayong solusyon na pwedeng gawin para mawala rin ang nararamdaman mo? Naaalala ko, may kasamahan na akong minsan nang lumapit kay Aling Marta, Pepay. Malupit daw ang matanda. Hindi papayag nang hindi sila nakakapagbayad ng karampatang halaga kagaya ng gusto ng ginang. Tapos, napakatindi pa ng paraan ng pangkulam niya. Maliban sa lagnat at sakit ng ulo, nakakapagpalabas din siya ng insekto sa katawan ng tao. Nagsisisi ako sa mga ginawa ko. Malaki na ang atraso ko sa inyong mag-asawa. Hindi ko maatim na makita kayong nahihirapan ng dahil na naman sa kagagawan ko. Kaya alam kong ito ang tamang solusyon. Ipalit ang kaligtasan ko sa magiging kaligtasan nyo. Huminga ng malalim si Josie. Lumingon sa kanyang asawa. Gusto kong sabihin sa kanila na hayaan na lang dahil deserve ko naman ito. Pero hindi ko magawa. Narinig ko na lang na nakikipag-usap na si Josie sa kanyang asawa. Kailangan natin siyang tulungan. Alam kong minsan na siyang nagkasala sa atin pero tao rin lang tayo, Pedro. Hindi ko kayang magtanim ng sama ng loob ng ganong katagal sa isang tao. Hindi lang naman si Pepay ang may kasalanan sa'yo. Ako din naman, Josie. Nagawa kong sakta ng pamilya natin. May kontribusyon din ako sa gulo. At nahihiya ako dahil dun. Parang hindi ako lalaki. Pedro, Josie, hayaan niyo na ako. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng panahon. Wala din naman akong aasahan sa pamilya ko eh. Palagi silang wala at abala sa negosyo. Hindi rin naman ako kawalan kung mabura man ako sa pamilya namin. Kaibigan ka namin, Pepay. Kaya tutulungan ka namin. Mas lalo lang na ginusto kong magtiwala sa'yo dahil sa mga pinagtapat mo. Hindi ka natakot at nahiya na ipaliwanag ang mga nagawa mo. Dahil dyan, tutulungan ka naming hanapan ng solusyon. Hindi ka galit sa akin? Wala nang mangyayari kung magagalit pa ako. Kita mo naman, magaling na kami ni Pedro at dahil din yun sa'yo. Nakahanap nga ang mag-asawa ng paraan na madala ako sa kamalig ni Aling Marta. Hindi ko na kasi kayang maglakad ng mag-isa. Tuluyan nang nahulog ang kalusugan ko. Kasing putla ako ng papel. Namayat at nangingitim ang paligid ng mga mata. Ni hindi ko na gustong kumain at hirap na rin akong magbanyo. May tao sa loob ng kamalig pero mukhang abala kaya kailangan pa naming bumati mula sa labas ng bahay. Ako na munang magtatao po, Pedro. Mag-iingat ka, mahal. Oo naman. Lumapit si Josie sa may pinto ng kamalig. Magalang na nagtao po. Ilang sandali pa, lumapit si Aling Marta. Nanlilisik ang kanyang mga mata nang tumingin siya sa akin. Pepay, bakit dinala mo sa tahanan ko ang mga biktima? Hindi mo sila dapat na sinama rito. Teka lang po, Aling Marta. Kailangan namin kayong makausap. Alisin niyo ang kulam na nasa katawan ni Pepay. Ha? Anong akala niyo sa akin, tanga? Hindi ko magagawa yan dahil sa akin naman lilipat ang kulam at 10 beses yung malupit kesa sa naranasan niyo. Maawa naman po kayo sa kaibigan namin. Maawa? Hindi nga siya naawa nang dumulog siya dito para ipakulam kayo eh. Alam na po namin yun. Ipinagtapat na po ni Pepay sa amin ang lahat.
Pero hindi naman ibig sabihin nun, pwede nyo na siyang saktan dahil lang sa ayaw nyong tanggapin ang karma. Maawa naman po kayo. Ang sabi niya, sobra pa ang binayad niya sa ginawa ninyo. Baka naman may kuonting remedyo kayo para dito. Wala akong may tutulong sa inyo. Kaya sana wag niyo na akong guguluhin kung ayaw niyong kayong tatlo mismo ang kulamin ko. Aling Marta, wag. Maawa po kayo sa mga kaibigan ko. Wala naman silang kasalanan eh. Hayaan niyo na lang po ako na magdusa. Mangiyak-ngiyak kong pakiusap. Alam ko naman na wala na akong pag-asa, kaya hindi na ako halos nag-react nang sumuka ako ng dugo. Nataranta naman sina Josie at Pedro. Hindi ko na sila napigilan nang dalhin nila ako sa ospital sa pag-asang baka may solusyon ng doktor kahit panandalian lang sa mga nararamdaman kong sakit. Dok, tulungan niyo naman po ang kaibigan namin. Josie, kumalma ka. Baka naman mamaya niyan ikaw naman ang magkasakit. Josie, hindi ka dapat makaramdam ng ganito sa akin. Sana hinayaan niyo na lang ako sa bahay. Hindi pwede, Pepay. Kailangan nating umasa at magtiwala. Alam ko naman nagagaling ka pa eh. Kailangan lang muna natin ng pansamantalang gamot. Inasikaso kami ng doktor pagdating sa ospital. Kahit papaano, may niresetang gamot na pinainom nila kagad sa akin. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pagkaantok. Nagising akong nasa kamalig ni Aling Marta. Taka kong balikwas ng bangon at nilibot ng tingin ng paligid. Nakita ko ang nagkalat na mga kagamitan ni Aling Marta sa pangkukulam. Mga manika, karayom, kandila at mga garapon na kung ano-anong halamang gamot ang laman. Natanaw ko ang ginang na abala sa pagbabalat ng hawak niyang bungang kahoy. Gising ka na pala. Bumangon ka na riyan nang makapag-usap tayo ng maayos. Nasa ospital lang ako kanina. Paanong nagkita na naman tayo dito ngayon? Kaya kong kontrolin ang panaginip mo. Kasalanan mo kasi ito eh. Ikaw lang ang nagpahamak ng sarili mo. Sana hindi mo na sila pinalapit sa akin. Alam mo bang pwedeng lumipat sa akin ng kulam dahil dinala ka nila sa kamalig? Nag-aalala lang naman po sila sa akin, Aling Marta. Naging kaibigan ko na sila paglipas ng mga araw. Sayang lang at naisipan ko pang lumapit sa inyo na sana hindi ko na lang ginawa. Wala namang dapat sisihin kundi ikaw rin lang. Kasalanan mo yan. Wala ka nang magagawa kundi ang magdusa. Nagulat ako nang dumampot ng manika si Aling Marta. Aktong sasaksakin na niya nang magsisigaw ako. Aling Marta, wag! Pakiusap! Gagawin ko ang lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang akong sasaktan. Ayoko pang mamatay. Ayaw mong mamatay pero nagawa mong magpakulam sa akin ng tao. Talagang nawawala ka na sa sarili. Aling Marta, magbabayad ako ng kahit magkano. Tanggalin niyo lang ang sumpa. Alam ko naman na kaya niyong gawin to eh. Sige na po, nagsisisi na ako. Gaga ka ba? Sinabi ko naman sa'yo na kaya ko. Pero hindi ko magagawang tanggalin sa'yo dahil 10 beses ngang sakit ang matatanggap ko kapag lumipat yan sa akin. Walang yaka. Buti nga ganyang klaseng kulam lang ang binigay ko sa'yo eh. Kung hindi, baka mas lalo akong mahirapan. Nagmamakaawa pa ako kay Aling Marta kaso lang masyado siyang matigas. Lantaran pa niyang sinabi sa akin na hindi niya ako kayang tulungan. Wala akong nagawa noon kundi ang malakas akong umiyak hanggang sa mamaga ang mga mata ko at mapansin kong umuulan. Hindi na ako nakaangal nang iwanan nga ako ni Aling Marta at nanlabo naman ang aking mga mata. Nang muli akong magising, mas naging malakas ang kabog ng aking dibdib. Nakaabang pa rin si Josie sa akin. Nakayuko siya at mukhang natutulog pa. Si Pedro naman nakahiga sa may sofa at mukhang pagod din. Halatang magdamag nila akong binabantayan. Napaiyak na nga ako ng tuluyan. Kailangan kong asikasuhin ang sarili ko. Kung kailangan na maghanap ako ng albularyo, gagawin ko. Napansin ni Pedro na bumangon ako kaya dali-dali siyang lumapit sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa pero ako ang unang bumawi ng tingin. Nakaramdam ako ng matinding pagkailang nang maalala ko ang mga nangyari sa amin dati. Halos ibigay ko pa kay Pedro noon ang lahat. Ginising niya ang kanyang asawa. Josie, mahal. Bumabangon si Pepay. Baka may kailangan siya. Pepay, may kailangan ka ba? Mukhang okay na kasi ko, Josie. Baka okay lang sa inyo kung umalis na ako at umuwi na. Pero Pepay,
Sobra-sobra na ang kabutihan niyo para sa akin. Hindi na ako dapat nagpapakaabala pa sa inyo. Pepay, maliit na bagay lang ang ginagawa ko. Kaibigan kita, hindi ka plastikan yun. Nag-aalala lang kasi ko eh. Tsaka mas mainam na yung ako na lang ang alam ni Aling Marta na kaaway niya. Ayoko kayong madamay pa. Pepay, hindi ba sinabi ko sa'yo na okay lang ako? Huwag kang mag-alala. Kaya naming makipagsabayan sa mangkukulam na yan. Sige, hahayaan ko kayo. Pero sana mag-iingat kayo ha. Kailangan nating humanap ng albularyo. Albularyo? Oo, isang taong kayang magtanggal ng sumpa ng kulam. Kung ayaw ni Aling Marta sa maayos na pag-uusap, idaan natin siya sa malupit na labanan. Saan naman tayo hahanap ng albularyo? May kilalang albularyo si Pedro. Kailangan lang natin siyang papuntahin sa lugar na ito. At ako ang bahala doon, Pepay. Gagaling ka, pangako. Malungkot akong napayuko dahil sa kanyang sinabi. Kung tutuusin, ako naman ang naging punot dulo ng lahat ng ito eh. Makalipas ang ilang araw, dumating nga ang albularyo na sinabi sa akin ni Josie. Nanggaling siya sa kabilang isla, si Mang Roy. Ang totoo niyan, marami na rin akong naririnig na magandang bagay kay Mang Roy. Alam namin kung gaano kagaling ang matanda sa parting pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Pero anong kinalaman niya sa sitwasyon ko? Hindi kayo nagkamali ng ipinatawag, Pedro at Josie. Alam kong ako ang nararapat na tawagin para sa problemang ito. Kailangan niyo kaming tulungan, Mang Roy. Habang tumatakbo ang oras, nasasayang ang ating pagkakataon. Mas lalong nangihina si Pepay. Kailangan niya ng tulong. Walang problema. Nakahanda akong tulungan ang kaibigan nyo sa abot ng aking makakaya. Pero bago yun, kailangan kong malaman ang mga impormasyon na makakatulong din sa akin sa kung anong paraan ko siya matutulungan. Nagsimula nang magkwento si Josie. Nakaalalay sa kanya si Pedro, kaya naman mas lalo kong napatunayang mahal nga nila ang isa't isa. Lalo akong nahihiya sa ginawa ko. Ngayon, ipapangako ko na talaga sa aking sarili na hindi na ako kailanman magiging dahilan ng paghihirap ng isang tao. Sa loob ng aming bahay, nagpakuha si Mang Roy ng malaking tipak ng tawas. Hinaluan yun ng bawang at luya. Dinikdik at piniga ang katas sa aking katawan. Pagkatapos, pinausukan ako gamit ang insensong may halong mga halamang gamot. Hinayaan ni Mang Roy na balutin ako sa usok. Pagkatapos ay pinasaklob sa akin ang isang kumot hanggang sa leeg. Pinagpapawisan na ako sa init ay hindi pa rin niya tinatanggal ang kumot. Sabihin mo sa akin, Iha, ano ang nararamdaman mo? Mainit po, tapos maanghang. Inumin mo ang himag. Ito ay isang klase ng langis na may nakababad na mga halamang ugat. Sige po, Mang Roy. Sinunod ko ang utos ng matanda. Isang kutsarang langis ang nilunok ko at sa totoo lang, hindi ko gusto ang lasa nun. Nakakasuka, lalo na't naiisip kong para akong uminom ng mantikang may mabahong amoy. Nakakadiri. Tiisin mo lang ang lasa, Iha. Maya-maya, pakiramdaman mo ulit ang sarili mo kung may mga napapansin ka pa ba. Diyos ko, bakit Pepay? May nararamdaman akong makati na nangingiliting gumagapang sa paanan ko, Josie. Kamutin mo, Pepay. Wag. Dahan-dahan nyo lang silipin ang mga paa ni Pepay. Naguguluhan man, sinunod ulit namin ang sinabi ng matanda. At hindi kayo maniniwala sa mga nakita namin, Miss Winnie. Uod. Mapuputing uod na sa pagkakaalam ko, dumadagsa sa bulok ng mga pagkain. Uod na tila nang galing sa loob ko at nagmamadaling lumabas ng mainitan ng pausok na nilagay sa paanan ko. Sinubukan kong idabog ang aking mga paa at tumilapon ang mga yun sa sahig. Anong klaseng mga bagay ba yan? Paano nangyaring nakapasok ang mga yan sa katawan ni Pepay? Kulam, sumpa, itim na mahika. Ganon kasimple, iho. Yan lang ang mga nakatira sa ilalim ng inyong balat, kaya kayo nilalagnat. At masama palagi ang pakiramdam. Maagap lang itong si Pepay at nagawa niyang ipalipat sa kanyang sumpa. Kaso lang, ngayong natanggal na ito sa katawan niya, siguradong babalik ito sa tunay na pinagmulan. Kay Aling Marta? Oo, Iha, malamang.
May nararamdaman na siyang kakaiba sa katawan niya ngayon. Literal na sumbalik ang ginawa ko para mapagaan ang nararamdaman mo. Hindi ko sinasabing masaya ako sa ginawa mo, pero maging leksyon na sana ito sa'yo na hindi makakabuti sa atin ang lumapit sa mga mangkukulam para humingi ng tulong. Paglalaruan lang nila tayo, bukod pa sa pagkakaperahan pa. Sasamantalahin nila ang kagustuhan nilang gumanti hanggang sa tayo na lang mismo ang sumuko. Nakakatakot naman pala ang mga mangkukulam. Ano po ang gagawin natin ngayon, Mang Roy? Bibigyan ko kayo ng pangontra. Huwag kayong mag-alala. Marami akong reserbang gawa na dadagdagan ko na lang ng mga halamang gamot. Matutulungan kita sa bagay na yan, Mang Roy. Kabisado ko ang kagubatan. Kaya kitang samahan para kunin ang mga halamang gamot na kailangan mo para sa paggawa ng pangontra. Iniwan kami ng dalawang lalaki para magpunta sa kakahuyan. Ako naman, nahiga na muna at nagpahinga. Medyo gumaan na rin ang pakiramdam ko. Salamat kay Mang Roy. Para siyang may tinanggal na kung anong mabigat na bagay sa aking katawan. Pepay, ayos lang ba kung makialam na ako sa kusina mo? Oo naman, Josie. May mga kasambahay na pwedeng umalalay sa'yo. Salamat ha. Namiss ko na rin kasing magluto ng ulam eh. Nasanay na kasi kong hinahatiran simula nang sumunod ako kay Pedro dito sa bayan. Nasaan nga pala ang anak nyo? Napansin ko kasi hindi nyo pa siya dinadala dito. Akala ko kasi hindi na kami magkakaayos ni Pedro, kaya hindi ko muna siya sinama. Tsaka nasa syudad kasi talagang buhay namin. Napilitan lang ako magpunta dito sa bayan nang mabalitaan ko mula sa mga kasamahan ni Pedro na may babae raw siyang kinababaliwan. Alam kong ayaw mo nang marinig ang paulit-ulit kong paghingi sa'yo ng sorry, pero nakukonsensya talaga ako sa ginawa ko. Hindi ko nga alam kung anong pumasok sa isip ko at nagpatangay ako sa kabaliwang yun. Hayaan mo na. Ang mahalaga, alam mong nagkamali ka at pagsisikapan mong wag nang gawin ulit yon. Tiwala naman ako na magiging okay din ang lahat eh. Sana nga, Josie. Nagulat ako nang yakapin ako ni Josie. Ramdam ko ang sinseridad sa puso niya kaya kalaunan napaiyak na rin ako. Ang sarap pala ng ganitong klaseng pag-alo. Tipong wala nang paliwanagang kailangan gawin, tanging presensya lang ay sapat na para mapakalma ang isang tao. Iniwan ako ni Josie nang mapatahan na niya ako. Sinabi niya na magluluto daw siya ng sinigang na baboy sa pananghalian. Nangako naman ako na susunod ako kapag medyo nakapagpahinga na ako. Ilang sandali lang, naulinigan ko ang ingay mula sa labas ng bahay. Pepay! Lumabas ka dyan! Huwag kang magtago sa saya ng mga kasambahay mo! Pepay! Aling Marta, ano pong ginagawa niyo rito? Nagtataka ka pa? Ha! Nagpunta ako rito para tignan kung magaling ka na. At totoo nga, talagang sa akin mo ibinalik ang sumpa. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, Aling Marta. Baka naman kusang nawala. O kung hindi naman, baka yung nararamdaman niyo ay karma na yan sa mga inosenteng sinaktan niyo. Huwag kang magmalinis, babae. Ikaw ang may kagustuhang magkasakit ang lalaking mahal mo at ang asawa niya. Tapos gayon, sa akin babalik ang sumpa. Ha! Anong ginawa mo? Aling Marta, wala nga po kasi akong ginawa. Kung naisip ko man, hindi ako marunong. Alam niyo yan. Pepay, anong nangyayari? Nasa labas si Aling Marta. Galit na galit. Gusto niya akong sugurin. Iniisip niya na may ginawa ako para maibalik sa kanyang sumpa. Kaya hindi ko sinabi ang tungkol kay Mang Roy. Tama lang naman ang ginawa mo. Mas mabuti na yung wala siyang alam para hindi siya makapaghanda. Masusugod siya ni Mang Roy nang wala siyang panlaban. Nagsawa din naman kalaunan si Aling Marta sa pagwawala, pero binantaan niya ako. Oras na makahanap daw siya ng pagkakataon, papatayin niya ako. Totoong natakot ako doon, Miss Winnie. Alam ko na kasi kung ano ang mga kaya niyang gawin, tapos malalaman kong balak niya akong saktan. Kung kailan gusto ko nang magbago, ay tsaka pa ako magkakaproblema. Mabuti na lang, bumalik din makalipas ng ilang oras sina Mang Roy at Pedro. May dala silang mga halamang gamot na pagkatapos naming kumain ay pinagkaabalahan niyang dikdikin at ilagay sa mga espasyong bilog ng bracelet. Maliban sa pulseras na ito, bibigyan kita ng medalyon, iha. Proteksyon mo laban sa iba pang masasamang elemento. Ang mga mangkukulam kasi may kakayahang mangutos ng ibang elemento kapag hindi siya nakakalapit sa kanyang biktima.
Halimbawa, mga paniki, mga sigbin. Kaya niyang utusan ng mga ito para atakihin ka kung hindi ka niya kayang lapitan. Sila ang mananakit sa'yo kapalit ng kung anong pwedeng ibigay sa kanila na mangkukulam. Pero ang hiling ko lang, sana'y gamitin mo sa kabutihan ng medalyon. Isa itong anting-anting iya. Nangangako po ako, Mang Roy. Iingatan ko ang medalyong ito at hindi ihihiwalay sa leeg ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang hindi napupuksa ang mangkukulam. Siguradong mamayang gabi, aatake ang mga alagad niya. Diyos ko, sana po ay protektahan niyo kami. Ikaw naman, Josie, ipagkakatiwala ko sa'yo ang abo na may halong asin. Kapag sinaboy mo ito sa mga sigbin, mapapaso sila at pwedeng itaboy. Salamat po, Mang Roy. Makakatulong ito sa pagpapalis natin kay Aling Marta at sa mga alagad niya. Ikaw naman, Pedro, kailangan mong paliguan ng langis at banal na tubig ang mga bala ng iyong baril. Pumunta ka sa simbahan at ipabless ito sa pare. Ang mga mangkukulam ay walang pinagkaiba sa mga aswang. Sila ay mga alagad din ng dilim na kaya natin puksain gamit ang mga banal na gamit na may basbas ng pare na nananampalataya sa puong may kapal. Nagsitanguan kami pagkatapos matanggap ang aming mga kagamitan. Pinagsuot pa kami ni Mang Roy ng mga alahas na gawa sa metal bilang proteksyon na rin sa pagbabalak ni Aling Marta na saktan kami. Maging sina Josie at Pedro, inabutan din ni Mang Roy ng mga anting-anting na makakatulong sa amin. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo para naman mabawasan kahit papaano ang nerbiyos natin. Alam nyo na, kung ganyang aatake talaga si Aling Marta dahil pinagbantaan niya tayo, kailangan natin ng lakas para makipagsabayan sa kanya. Tama, kailangan nating makipagsabayan sa kanya. Pero Mang Roy, hindi pa rin po patas. Hindi pangkaraniwang nilalang ang mga sigbin. Paano natin sila makikita, lalo na't kapag magdidilim na? Gamitin mo ang kakayahan ng iyong medalyon, Iha. Nasa iyo na ang kapangyarihan niyan at oras na sumapit ang kagipitan, magpapakitang gilas ang medalyon sa may suot nito. Kalmado akong tumango kahit sa totoo lang ay kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari mamaya, kung mabubuhay pa ba ako pagkatapos nito, lalo na't kagagaling ko lang sa malubhang sakit na kahit ilang araw pa lang naman ang lumipas ay kay laki na ng inihulog ng aking katawan. Sakali man na humantong kami sa bardagulan, literal na wala akong lakas para makipagsagupaan. Tuloy, kinuha ko ang shotgun na pinakatatago ko sa cabinet. May ganyan ka, Pepay? Oo naman, marunong akong gumamit nito. At huwag kang mag-alala, lisensyado ang mga baril ko. Wala naman akong sinasabing mali. Nagtatanong lang naman ako. Nagpapaalala lang naman ako. Alam ko kung hanggang kailan at saan pwede gamitin ang mga armas ko. Babae ako, Pedro. Nag-iisang amo sa bahay na ito. Hindi naman masama kung kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Napansin kong natahimik sina Josie at Mang Roy kaya hindi na rin ako nagsalita. Alam ko kasing sundalo si Pedro. Sakali man, ipagbabawal niya ang pagpapalabas ng mga ganitong armas sa presensya nila. Pero may paliwanag naman ako sakali man natangkain niyang magtanong. Tsaka hindi ko naman binabalandra kung saan ang mga armas ko. Tama na yan. Naghain ang mga kasambahay. Kumain na tayo para maging ang mga kasambahay mo ay masabihan na rin natin, Pepay. Maraming salamat, Josie. Huwag ninyong kakalimutan. Mamayang gabi, hindi tayo matutulog. Aabangan natin ang mangkukulam. Kailangan natin siyang masugatan para hindi na siya makapangkulam pa. Ako naman huhulihin ko siya. Hindi ako papayag na makapanakit pa siya ng inosenteng tao. Kumain na nga kami ng hapunan. Ilang beses ko nang natikman ang pagkain na luto ni Josie at kahit kailan wala akong maipipintas. Kaso lang, napapansin kong nagiging tahimik siya. Halos hindi na nagsasalita. Halos hindi na sumasagot kapag tinatanong ko siya. Hindi ako sanay na tahimik ang babae kaya nang maiwan kaming dalawa sa sala, kinausap ko si Josie ng masinsinan. Josie, kanina ko pa napapansin na tahimik ka. May problema ka ba? Ako? May problema? Wala naman. Bakit? May problema ba tayo, Pepay? Wala naman. Para kasing nag-ibang pakikitungo mo sa akin eh. Parang nanlamig ka.
Naisip ko baka minasama mo ang mga ginawa kong pagsopla sa asawa mo tungkol sa pagkakaroon ko ng baril sa loob ng bahay. Bakit? Kanino mo ba talaga gagamitin ng baril, Pepay? Sa akin ba? Para masolo mo na si Pedro? Josie, alam mong kinalimutan ko ng kahibangan ko sa asawa mo. Alam mong gusto ko nang magbago. Saan naman ang gagaling ang mga sinasabi mo? Gusto ko lang makasiguro na hindi mo aagawin sa akin ang asawa ko, Pepay. Sigurado ako, Miss Winnie. Nag-iba ang kulay ng mga mata ni Josie. Purong itim. At nag-iba rin ang boses niya na tila ba hindi siya ang nagsasalita sa harapan ko. Bigla akong kinilabutan. Josie, ayos ka lang ba? Kung gusto mo magpahinga ka na muna. Baka kasi stress ka lang lately eh. Ilang beses ka ring nagpuyat para bantayan ako. Tama ka, Pepay. Napuyat ako sa kaiisip kung bakit nga ba bigla ka nalang bumaligtad at talagang tinraidor mo pa ako. Sa labis kong pagkagulat, hindi na ako nakaangal nang basta na lang niya akong sinakmal. Hinila niya ang buhok ko at binalibag ako sa sofa. Lumikha kami ng ingay dahil sa sobrang lakas niya. Dinaluhan naman kagad kami ni Pedro at ni Mang Roy kasama ang mga kasambahay. Anong nangyayari rito? Bakit kayo nag-aaway? Papatayin kita, Pepay! Traidor ka! Inilipat mo sa akin ang karamdaman na dapat ay nasa katawan mo lang nananahan! Nagkatinginan kami ni Mang Roy. Kilala ko na kagad ang nagbabago niyang boses, kay Aling Marta. Mang Roy, parang sinasapian yata si Josie. Josie? Mahal ko? Josie! Tumahimik ka! Tonto! Niloko mo ang asawa mo tapos nag-aalala ka sa kanya ngayon! Nasaan ang hustisya? Nababaliw ka na, Aling Marta. Ako ang kailangan mo kaya lubayan mo si Josie. Huwag ka nang umasa, Pepay. Hindi rin naman ako makakapayag na magtagumpay ka sa masama mong binabalak sa akin. Kanina ko pa alam ang mga plano niyo, mga tanga. Hindi niyo ako maloloko. Mang Roy, paano niya nagawang pasukin ang katawan ni Josie? Tinatablan lang ang mga taong kagaya ni Josie kapag puno ng kalungkutan ng kanyang puso. Mas mabilis siyang pasukin ng masamang elemento at nakokontrol. Anong kailangan nating gawin, Mang Roy? Hindi ako papayag na mapahamak ang asawa ko. Pepay, magpatawag kayo ng pare. Hindi ko makakaya ang labang ito nang walang kasamang alagad ng banal na Panginoon. Sige po, Mang Roy. Gagawin ko kagad. Sumunod ako sa sinabi ni Mang Roy. Dalawa sa mga kasambahay ko ang pinadalhan ko ng sulat para ihatid sa kura paroko ng aming bayan. Nagpasama din ako ng gwardya para sakali man na maisipan din ni Aling Marta na hadlangan ang ginagawa namin kahit papaano ay may magtatanggol man lang sa mga inutusan ko. Kailangan na nilang masundo si Father ngayon din. Nakapagpadala na po ako ng sulat para sa pari. Pedro, pasensya na ha. Kailangan muna nating igapos ang asawa mo dahil baka tangayin ni Marta ang katawan niya. Ayokong maghanap pa tayo ng mahabang oras dahil ang mga masasamang nilalang palaging may napagtataguan. Wala na bang ibang paraan, Mang Roy? Hindi ko kayang makitang nahihirapan si Josie. Pedro, hayaan mo na si Mang Roy. Tama ang sinasabi niya. Hindi ko pa kontrolado ang katawan ko. Kailangan niyong makinig sa kanya. Kapag hindi niyo ako iginapos, makakapanakit ako. Labanan mo, Josie. Pakiusap. Mas malakas siya sa akin. Hindi ko siya mapigilan. Awang-awa ako sa sinapit ni Josie. Tuloy, lalo kong sinisisi ang sarili ko dahil sa mga nangyari. Gusto ko nang kitlin ang sarili kong buhay para matapos na ang paghihirap ng lahat. Naalala ko ang mga huling araw na nagkasama kami ni Aling Marta na maayos pa siyang makitungo sa akin. Ang sabi niya, may 3 paraan para mahinto na ang sumpa sa katawan ng mag-asawa. Ngayon, kaya madaling nakapasok si Aling Marta sa katawan ni Josie ay dahil may koneksyon pa siya sa kanila. Kabado akong nag-sign of the cross at nagdasal. Alam kong mahirap, pero kailangan kong maging matapang. Kinuha ko ang aking notebook kung saan nakasulat ang Psalm 23, ang The Lord is my shepherd. Binasa ko ito ng maraming beses sa harapan ni Josie. Napansin kong mas lalo siyang nagwala at nangangalit ang kanyang bagang.
Tumahimik ka, Pepay. Akala mo ba natatakot ako sa dasal mo? Hindi mo ako masisindak dyan. Pero kailangan mong tumahimik at sumasakit ng tenga ko. Kapag hindi ka pa tumigil, mag-oorasyon ako sa mismong harapan nyo. Eh di mag-orasyon ka, mangkukulam ka, hindi ba? Sigurado akong kayang-kaya mong gawin ang bagay na yan. Diyan ka lang naman magaling eh. Tonta ka? Punyeta? Tumahimik ka ng ingay-ingay mo. Tatabasin ko yung bibig mo. Paano mo gagawin yon nakagapos ka nga? Mas lalong nagwala si Josie. Habang tumatagal, nakikinikinit ako sa gilid ng aking mga mata ang katauhan ni Aling Marta. Na galit siya sa akin. Paiba-iba ang boses ni Josie, minsan si Aling Marta at minsan si Josie talaga. Hinila naman ako ni Mang Roy at binulungan. Iya, alam kong mahirap para sa iyo ang gagawin mong ito. Pero walang malay ngayon si Marta dahil pumasok sa katawan ni Josie ang kanyang kaluluwa. Habang abala pa siya sa pagwawala rito, kailangan niyong samantalahin ang pagkakataon. Ano po ang gagawin ko? Magpasama ka kay Pedro. Puntahan niyo ang kamalig ng ginang. Wasakin niyo ang altar niya, pati ang sinasamba niyang rebulto. Kailangan niyo sunugin at sirain lahat ng mga bagay na pwede niyang gamitin laban sa pangungulam. Papayag ka bang sumama sa akin, Pedro? Oo, gagawin ko para kay Josie. Kung gayon, humayo na kayo at mag-iingat. Huwag kayong basta susugod nang hindi pa ninyo nasisecure ang paligid. Sige po, Mang Roy. Noon din, umalis kami ng bahay na hindi na muna nagpaalam kay Josie. Habang palayo ng palayo, naririnig pa namin ang matinis niyang halakhak na animo kinukutsa kami. Tapos maya-maya, bigla naman magagalit. Malungkot akong sumakay sa sakyan na ginagamit ni Pedro. Sa katunayan, napansin yata ni Pedro ang pananahimik ko kaya hindi ako nakaiwas nang bigla siyang magtanong. Pepay, ayos ka lang ba? Hindi ko lang maiwasang malungkot, Pedro. Ang laki ng naging kasalanan ko. Oo, at minahal kita noon. Nabulag ako sa mga pinakita mo sa akin na mabuting asal. Naramdaman ko na minahal mo naman ako. Pero nang makita ko ang sitwasyon ni Josie ngayon, alam kong tinatago niya lang ang lungkot. Kasalanan ko kung bakit siya nagkaganito. Nagpadala ako sa sama ng loob ko na minsan, ginusto kong patayin na lang kayo. Pero nagsisisi na ako, Pedro. Patawarin niyo ako kung minsan ay naging makasarili ako. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan, Pepay. Ako rin. Malaki ang atraso ko sa'yo. Ako ang unang nagbigay ng ideya sa'yo na pwedeng maging tayo sa kabila ng katotohanang may asawa na ako. Patawarin mo sana ako sa mga nagawa ko sa'yo. Alam mo ba kung bakit minsan na akong nagpumilit sa'yo na balikan ako? Kasi nabuntis ako, Pedro. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko noon. Pero pinili mo si Josie. Lugmok na lugmok ako. Kaso wala akong magawa. Siya ang legal. Samantalang ako, babae mo lang sa tabi-tabi. Bakit hindi mo sinabi? Nasaan ang sanggol? Bakit hindi ko nakitang lumaki ang tiyan mo? Dala ng labis na kalungkutan na apektuhan siya, Pedro. Nalaglag ang sanggol nang hindi ko sinasadya, kaya halos mabaliw ako. Siya na lang sana ang natitirang alaala ko sa'yo pero kinuha pa ng tadhana. Kaya ako nagawang lumapit kay Aling Marta. Kung ano-ano ang inuutos niya sa akin, lahat ng yun ginawa ko. Diyos ko. Ang tanga ko, hindi ba? Tapos parte ng pagkulam ni Aling Marta sa inyo ay kailangan kong makipagbati kahit labag sa aking kalooban. Oo, plano lang namin na lumapit sa iyo noon para maitanim ang kulam. Pero nakilala ko ng husto ang asawa mo at napagtanto kong hindi naman siya masamang tao. Kaya nagsimula na akong questionin kung tama bang ginagawa ko. Nang mga sandaling yun, nagsimula na kayong magkasakit ng malubha. Dala ng konsensya ko, kaya ako ang nag-alaga sa inyo. Nang hindi ko nakayanin, kinausap ko na si Aling Marta. Sinabi ko sa kanya na iatras ng sumpa. Pero pinaliwanagan niya ako na hindi niya mababawi ang sumpa oras na maigawad niya na ito. Ano naman ang ginawa mo? Nakiusap ako sa kanya. Umasa ako na baka may iba pang paraan sa kung anong pwede kong gawin. Binigyan niya ako ng 3 kondisyon. Kapag napagtagumpayan ko raw ang mga yon, malaya na ako. Kaso hindi ko kayang pumatay ng tao, makipagsiping sa rebulto at ialay ang unang anak namin ng sinasamba niyang Panginoon. Hindi ko kayang maging demonyo, Pedro. Naihilamos ni Pedro ang kanyang palad sa muka. Alam kong maging siya, nagigilty na rin sa aming nagawa. Pero hayun, huli na, nangyari na. Wala na kaming ibang magagawa kung hindi ang gawa na lang ng solusyon ng aming problema.
Huwag kang mag-alala, Pepay. Aayusin natin to. Hindi ko man maibalik ang dating tayo. Tutulungan kitang itama ang lahat ng pagkakamali natin. Sa pagkakataong ito, hindi kita iiwan. Tayong dalawa ang nagsimula nito. Tayong dalawa rin ang tatapos. At niyakap niya ako ng mahigpit kaya napahagulgol ako sa kanyang mga bisig. Kalaunan, dumating din kami sa kamalig ni Aling Marta. Tahimik ang paligid. Gayunpaman, ayokong makampante. May mga bagay akong napagtanto nang dahan-dahan kaming lumapit doon. Tila ba may mga matang nakatingin sa amin? Hayaan mo kung mauna. Bibigyan kita ng signal kapag sa tingin ko safe ka nang pumasok. Sige, hihintayin ko ang hudyat mo. Nararamdaman ko ang presensya ng mga taksil sa aking tahanan. Ano, hindi ba kayo papasok? Alam kong papunta kayo rito kaya iniwan ko muna ang katawan ni Josie. Hinang-hina na ngayon ang kawhawang babae. Akala ko demonyo lang ang may kakayahang sumapi, pati rin palang mga mangkukulam. Sa bagay, magtataka pa ba ako? Kampun ka naman ng kadiliman. Tumatapang ka na yata, Pepay. Sa tingin mo ba kaya mong iputok sa akin ang hawak mong shotgun? Nakahanda akong makulong kung kinakailangan, Aling Marta. Matigil lang ang kasamaan mo. Hindi niya napaghandaan ang bigla kong pagdaluhong sa kanya. Ewan ko ba, bigla akong nag-init at naramdaman ang tawag ng kung anong mahikang nakapaloob sa medalyon, Miss Winnie. Tila ba ang gaan ng kamay kong makipagsagupaan sa ginang. Nagagawa kong tapatan ang lakas na meron siya. Nilingon ko kagad si Pedro. Ikaw nang bahala sa mga gamit niya. Akong bahala sa mangkukulam na to. Sige, mag-iingat ka. Kahit kailan, mga traidor talaga kayo. Isa lang akong hamak na matanda tapos pinagtutulungan niyo pa. Tumahimik ka, Aling Marta. Hindi ka ordinaryong matanda. Isa ka mangkukulam na sumasamba sa demonyo. Hindi mo na ako masisindak. Tatalunin kita at ibabalik sa impyernong pinanggalingan mo. Sinapok ko siya na ikinatulig ng kanyang muka. Bumaling ang pisngi niya sa kaliwa at muli ko na naman siyang binigwasan. Tumilapon si Aling Marta pero hindi naman bumagsak. Sumadsad lang siya ng konti at bumawi. Siya naman ang umatake sa akin. Ginawa ko ang lahat masanggalang ang kanyang pag-atake. Pawisan na ako pero nakapagtatakang hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Si Pedro naman, sinamsaman lahat ng kagamitan ni Aling Marta. Wala siyang tinira. Maging kaliit-liitang botones na sa tingin ko ay may kinalaman sa kakayahan niyang mangulam, sinunog ni Pedro sa labas. Gayon na lang ang palahaw ni Aling Marta. Hindi ko alam kung saan siya nakakuha ng kutsilyo at galit na galit siyang sumugod kay Pedro. Papatayin kita, pakialamerong lalaki ka! Hindi ako papayag na kayong sumira sa kakayahan kong unti-unti ko nang napapalakas! Wala ka nang magagawa, Aling Marta. Kasamaan ang pinaghuhugutan mo para makapanakit ka ng inosente. Kaya hindi ako papayag na magpatuloy ka sa ginagawa mo. Makukulong ka pagkatapos nito. Hindi ako papayag! Mamamatay muna kayo! Napalingon ako sa altar. May isa pang bagay na hindi nakukuha si Pedro. Isang manikang kulay itim na kasing laki lang ng palad. Mga isang dangkal lang din ang haba. May nakalagay itong pangalan ni Aling Marta. Ito marahil ang ginagamit niya para mapuruhan ang mga biktima niya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko at bigla kong binali ang kaliwang kamay nito. Gayon na lang ang gulat ko nang sumigaw ng kay Tinis si Aling Marta sa labas ng kamalig. Papalapit na sana siya kay Pedro, kaso nabitiwan niya ang hawak na kutsilyo dahil binali ko ang kamay ng manika na konektado pala sa kanya. Marahas siyang lumingon sa kinatatayuan ko. Anong ginawa mo? Hayop kang babaeng malandi ka! Ikaw pang lumapit sa akin para humingi ng tulong tapos babawiin mo! At gayon tatraydorin mo ko! Hindi na, tama na ang ginagawa mo, Aling Marta. Dinadamay mo na ang mga walang kasalanan. Sino ba ang dinamay ko? Hindi ba't ginusto mo silang ipakulam? Ginusto ko silang ipakulam noon, pero natauhan na ako. Kaya ako tinatama ang mga pagkakamali ko. Kaso kayo, mas ginanahan pa kayong manakit ng tao. Kahit sinabi ko na sa inyo na lubayan nyo na sila, pinagpatuloy nyo pa rin. Pesteng ritual yan. Galit na singhal ko. Pinagsisipa ko pa ang mga kagamitan niya na unti-unting hinahakot ni Pedro sa labas. Muling bumaling ang matanda sa kanya.
Isa ka pa, pariwarang lalaki. Kasalanan mo kung bakit nag-aaway ang mga babae. Dahil akala mo, ikaw ang makapagpapaligaya sa kanila. Hayop ka, hindi ka na nakontento sa isa. Kahit ano pang sabihin ninyo, wala na kayong magagawa. Natutupok na ng apoy ang inyong mga gamit, Aling Marta. Ano pa ba ang silbi ng ritual kung wala na mga gamit mo? Sunog na oh. At alam ko, mababaliw ka na pagkatapos nito. Ang mga biktima mong namatay sa pangungulam mo, tiyak na babalikan ka. Tigilan niyo na to, Aling Marta. Wala na tayong magagawa. Para naman sa ikabubuti niyo ang ginagawa namin ito eh. Nagwala at umiyak si Aling Marta, pero hindi na namin siya pinansin. Iniwan na namin siya dahil naniniwala akong tapos na ang misyon namin. Kaso lang, hindi ko akalaing lalapit siya, dala ang kutsilyo at sasaksakin ako sa likod. Napaigik ako sa sakit, sabay pagkuha ni Pedro ng kanyang baril. Tila slow-mo lang ang nakita ko ng barilin niya ang matanda. Tinamaan ang ginang sa ulo, kaya patay siya kagad. Pepay, may sugat ka. Kailangan mong madala sa ospital. Pedro, hayaan mo na ako. Malaki ang nagawa kong kasalanan at nagsisisi ako. Siguro, ito na ang kabayaran ko. Huwag mong isisi lahat sa sarili mo. May kasalanan din naman ako. Kumapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital. Hindi ko na nga namalayan na habang bumabiyahe ay nahihilo na ako. Nagising na lang ako na nasa ospital na at ginagamot ng mga doktor. Namataan ko pa si Pedro na halos pakiusapan ng lahat ng doktor, asikasuhin lang ako kagad. Muli akong nawalan ng malay. Sa muling pagdilat ng aking mga mata, tumambad sa akin si Josie. Bakas ang pag-aalala sa muka habang nakatunghay sa akin. Pepay, kumusta ka na? Heto, masakit ang likod ko. Huwag ka munang masyadong gumalaw, baka bumukas ang sugat mo. Patawarin mo ako, Josie. Nagulo ang buhay mo nang dahil sa akin. Sana mapatawad mo ko. Sorry din, tinago ko lang ang sama ng loob ko kaya madali akong nasaniba ni Aling Marta. Hindi ko dapat tinago ang puot. Sana pala pinatawad kita ng buong puso. Nasaan nga pala si Pedro? Nagpunta siya sa police station. Kailangan niya kasing magbigay ng statement tungkol sa nangyari kay Aling Marta at sa pagkakasaksak ng ginang sayo. Makukulong ba siya? Hindi naman siguro. Kailangan lang niyang magbigay ng statement para sakaling may magreklamong kamag-anak ni Aling Marta, may full report na sila kung sakali man. Ngumiti ako at kahit nahihirapan ay niyakap si Josie. Isa siyang mabuting kaibigan na natagpuan ko sa gitna ng ginawa kong kasamaan. Tunay ngang kahit gaano kapangit ang nakaraan ng isang tao, kung talagang desididong magbago, literal na tutulungan ng Panginoon. Sa ngayon, abala ko sa pagpapalago ng aking negosyo. Hindi na ako nakapag-asawa, Miss Winnie. Sina Pedro at Josie naman, regular akong dinadalaw sa bayan at kung minsan, ako naman ang pumapasyal sa kanila. Sumikat naman si Mang Roy dala ng kabayanihang ginawa niya sa amin. Marami na ring dumadalaw sa bahay kapag alam nilang naroon ang kaibigan naming albularyo. Si Aling Marta naman, palagi ko pa ring pinagdarasal. Sana lang kahit nasa kabilang buhay na siya, matutunan man lang niyang patawarin ang sarili niya at pagsisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Rosemary Lagunsad, kay Starshine Park, kay Jocelyn Granada, kay Jen Alikaykay, kay Perlita Menjola, kay Red Villamor, kay Aljon Adulacion, kay Austin Ocampo, hello din po kay Jeannie Safor, kay Merly Lasaraga, kay Lynn Salvidar, kay Leanne Reyes, kay Emily and Jeff Aseo from Riyadh, kay Ednaling Cotingho at kay CJ Cotingho. Shoutout din po kay Michael John Habawel, kay May Kakam, kay Gina Andraque Peñas, kay Julian Anastasio, kay Sir Alejandro Volante, kay Leonie Manay. Hello din po sa mag-asawang sina Rose at Joseph Dalangin, kay Giselle Capiding, kay Edisa Rivares, kay Leonila Mempin, kay Mengay, kay Jane Kilang, kay Sen Life Vlogs na solid listener po natin na walang pinapalampas na upload natin. Salamat po, ma'am.
Shoutout din po kay Darlene Espina, kay Yuki Yu, kay Jenmer Garcia, kay Abby Misagal, kay AC Sorano, kay Racel Rector, kay Genevieve Artagami, kay Jessiril Gilaran, kay Ashley Jane Argawanon, kay Rosalinda Olidan at kay Winnie Charmy Rose. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga kwento natin. Para po mabilis niyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.